sa probinsya, parlor-parlor lang kami, baryo-baryo lang, sabi niya. Eh, baryo-baryo lang kami, sabi niya. Sabi ko, kung gusto mong malaki ang kita mo, sabi niya sa akin, lumuwas ka sa Maynila. Pumunta ka doon sa mall, sa may Recto, at doon ka tumambay, kikita ka ng 500 to 1,000. Sa 50 pesos noong panahong 1993, naaalala ko ba kung ano ang una mong pinagkagastusan ng isang desisyon na nagresulta ng 50 pesos? Well, ganito kasi, no, ma-acquire ko kasi yung 50 pesos talaga. Sabi ko nga, wow, ang bilis naman pala gagawin. 15 minutes lang, 50 pesos ako eh. Akala ko nung una mahirap. Sabi ko, dali lang pala eh, 15 pesos. 15 minutes, 50 pesos. So, ang ginawa ko, siyempre, ginastos ko yung 50 pesos. Kain din, kain doon, ganyan. Naubos yung 50 pesos. So, ang tendency, sabi ko, babalik na lang ako doon sa parlor. Makakakuha ulit ako ng 50 pesos. Okay. Ayun. So, ang nangyari naman doon, nung bumalik ako sa parlor, sad to say, ayaw na akong kunin ng beautician na kumuha sa akin. Ba't ayaw ko nang kunin ng Alfred? Tanong ko sa sarili ko. No? Eh, siguro sawa na. Sa tingin ko, ang nature nila by itself, hindi sila umuulit. Pagka nakuha na yung gusto nila, nasa'yo, ayaw na nila sa'yo. So, ang sabi na sa akin ng beautician, huwag kang magalala, Alfred, irereto na lang kita sa kaibigan ko na may parlor din sa kabilang baryo. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa kabilang baryo, doon naganap yung second experience ko. Na ang bayad naman sa akin is 100 pesos. Sabi ko nga wow, 15 minutes, 100 pesos, medyo malaki-laki na. By 1993, 100 pesos, laban na. So, ayun. Okay. Nakatikim ka ng pera mula 50. Nagdesisyon ka ulit na subukan. Nakatikim ka ulit ng 100 piso, no? Alfred, yung mga panahon yon, hindi mo ba naisip na kung gaano kabilis kumita ng pera sa paraan na alam mo, ganun din sa kabilis nawawala sa kamay mo? Well, hindi ko iniisip yun eh. Kasi ang iniisip ko, it is a window of opportunity na kada ubusin ko, may bibili. Sabi ko nga, ang mindset ko, sabi ko, kung ganito kabilis, at marami namang gays na nangangailangan ng ganyan, sabi ko, it's mutual understanding. So sabi ko, laban na ako. Kaya lang ganito ang naging sa akin, Sir Roy eh. Ang dito, bakit nagtataka ako? Bakit 150 lang ang labanan dito? Sabi ko, akala ko ba pag may ginagawa kang ganitong mga bagay na under the, below the belt, malaki kita. Ngayon, tinanong ko doon sa pangalawang parlor na naging second experience ko. Sabi ko, kuya, bakit 100 lang dito? Akala ko ba malaki ang labanan? Alam mo kasi, sinagot niya ako. Alam mo kasi, Alfred, ang labanan namin dito sa probinsya, parlor-parlor lang kami, baryo-baryo lang. Sabi niya, baryo-baryo lang kami, sabi niya. Sabi ko, kung gusto mong malaki ang kita mo, sabi niya sa akin, lumuwas ka sa Maynila. Pumunta ka doon sa mall, sa may Recto, at doon ka tumambay, kikita ka ng 500 to 1,000. So, yun ang sinabi niya sa aking idea. Okay. So, habang sinasabihan ka ng ganon, bago natin pag-usapan yung pagpunta mo ng Manila, no? Nung mga panahon na yon, ano ang tumatakbo sa isipan mo? Bakit ipinagpapatuloy mo ang desisyon na magbenta ng iyong sarili? Well, siyempre, yun nga, dahil nga sa inggit sa buhay, number one factor na inggit ako. Pangalawa, gusto ko magkaroon ng mga bagay na wala ako, nakikita ko sa ibang tao. Then, second priority ko yung parents ko sa bahay namin. Siyempre, gusto ko rin silang tulungan. No? Hindi lang ako ang aangat. Gusto ko parehas kami, mga magulang ko, kasama ko sa pag-angat. No? So, sabi ko nga, ipagpapatuloy ko ito at ako'y susugal sa Maynila. Luluwas ako sa Maynila. At yun nga, binanggit sa akin yung particular na mall doon sa Recto na doon ako tumambay at malaki ang bigay. So sabi ko, wow, medyo malaki na pala ang bigay. Sige, laban tayo, luluwas ako. Okay. Alfred, bago natin pag-usapan ng kwento ng Manila, bago ka pumunta ng Manila, ang magulang mo ba ay may personal ng idea sa ginagawa mo? Well, nung una, wala pa eh. Kasi pa lang tayo, parang freelance low profile pa lang tayo. Nililihim ko kasi siyempre, baka hindi nila matanggap eh. So sabi ko na lang, ma, luluwas lang ako sa Manila, may lalakarin lang ako. Pinapayagan nila ako lumuwas. So ayun, wala silang idea kung ano yung ginagawa ko na nasa Maynila na ako. Okay, Alfred, lilinawin ko, no?
nung mga panahon na yon ng iyong kabataan, bata ka nun mapusok, no? And impulsive nga kung magdesisyon sa buhay. Sabi mo kanina, gusto mong matupad yung mga, kung ano ang ninanais mo sa buhay, di ba? Yung mga panahon na yon, wala ka nang iniisip kundi ilaban ang trabaho na napasukan mo. Oo, kasi mula nung kumita ako ng 50 to 100, sabi ko, kung malakihan doon, medyo magaling tayo sa mate. Kino-compute ko na kagad yung possible income kung pupunta ako doon. Saka yung mga bagay na bibilin ko. Nabuo na yung mga plano sa utak ko Kung ano yung mga ipupundan ko, saka sakali. So, yun nga. Lumuwas na ako sa Manila, sumugal na ako. Wala ka bang alinlangan sa ganoong desisyon ng buhay mo? Actually, nung una may alinlangan ako. Siguro, nung tiningnan ko na, nung lumusong na ako sa tubig, kaya hindi naman pala malalim, lumusong na ako ng tuluyan doon sa... Okay, Alfred, habang binabalikan mo ang ganitong pag-uusap natin, nagsisisi ka ba na sinimulan mo ang pamamakla noong kabataan mo? Actually, hindi naman din ako nagsisi. Okay. On my part, nag-enjoy ako Saan ka naman nakakita na ikaw nang pinapasarap, binabayaran ka pa. Yes. Di ba? Sabi, nag-enjoy naman ako. Kaya by that time nun nga lang, Sir Roy, nauna kasi magkaroon ako ng experience sa gay sa babae. And I find it, nung nagkaroon ako ng experience na okay pala. Nag-enjoy ako. Okay. Kumita pa. Di ba? Yung mga, hindi na tayo magpapaka-epokrito sa mundong ito, no? Yung mga biological needs, na ibibigay na sa'yo. At the same time, kumikita ka pa. Diba? At nabibili mo na yung mga gusto mo. Okay, Alfred, ito na. Mga Kapilipino, pag-uusapan, no? Tahatan ko pong itatanong kay Alfred, ating panauhin. Noong pumunta ka ng Manila, ano ang unang ginawa mo base sa rekomendasyon ng kakilala o kliyente mo sa probinsya?